Hey guys, welcome to my channel. So story time tayo about mental health and mag-share din ako sa inyo no regarding sa nangyari sa akin and nangyayari sa akin. So a few weeks ago, siguro mga 2 weeks na, nagkaroon ako ng episode again ng anxiety and depression, no? Napakababaw yung kotse ng misis ko, yung Ford Explorer. Inaayos ko siya kasi nung nag-camping kami last month, tumawag yung misis ko, sabi niya may narinig daw siyang sound doon sa Explorer niya. And sabi ko, i-park mo muna, ganyan. Na-stress ako noon, no, kasi nasa malayo ako eh. Nasa campsite ako. Tapos wala pa akong kotse no, nakisakay lang ako. Kasi at that time, sira yung gulong, yung rim ng Expedition. Anyway, separate kwento yun. So, to cut the long story short, nakauwi naman siya, basta pinatay niya lang yung aircon. So, pagbalik ko, inayos ko yung, chinek ko yung Ford Explorer. So, umiingay, pagka turn on niya yung AC. Pero may narinig ako dun sa harmonic balancer. So, pinanta ko yung harmonic balancer. Tapos, doon ko na-realize hindi pala ganun kadali magpalit. Mapapalitan mo siya, pero may mga i-consider ka eh. Yung timing, hindi ko na-consider yung timing ng engine. So, natakot ako. Sabi ko, ba't ayaw na mag-start ng kotse? Pinaltan ko yung harmonic balancer, pinaltan ko yung AC compressor. Tapos ayaw mag-start ng kotse. Doon ako natakot, doon ako nagpanic. Pumasok sa isip ko, hindi kaya nasira ako na yung piston. Baka nabali ko na yung piston. Tinawagan ko kasi yung Meksikano na mekaniko na pinagdadalhan namin. Sabi ko, ba't ayaw mag-start? Sabi niya, baka nasira mo yung piston. Natakot tuloy. Yun yung worst scenario eh. Tapos nangyari yun na nasa isip ko. Hindi na mapakali. Parang na-depress ako. Naghanap nga ako ng mapagsasabihan, napagsabihan ko si JR. Sabi ko, ganyan, nalulungkot ako, ganyan. Kaya nga ako may mekaniko para makatipid kami. Tapos, kung nasira ako to, mas mapapagastos kami. Kasi libo pagka nasira yung piston, bubuksan mo yung makina, ayusin mo yung loob. Lalagang catastrophic yung failure na yon pag naapektuhan yung piston. Tapos, nangyari nun, hindi ako makatulog. Hindi ko alam gagawin ko. Tapos, dumating yung time, I think it was a Friday yata yun. Aga ako nagising, alas 5. Ganoon talaga pag may gumugulo sa isip mo, no? Hindi ka makatulog, tapos kung makatulog ka man, maaga ka rin magigising. Siguro, before 5, gising na ako eh. Iisip ko talaga yung nangyari doon sa sasakyan. Na ako yung magiging pabigat. Dahil ako yung sumira ng kotse, ganyan. Lalo-lalo na ginagamit ang miss ko sa trabaho niya yon. Araw-araw siya pumapasok. Talagang grabe. So, for 2 weeks guys, wala akong kotse. Kasi habang sira yung Explorer, ginagamit ni Mrs. yung Expedition. Si JM, ginagamit niya yung Nissan Sentra. Kaso panay-panay overtime niya rin at that time, kaya wala akong mahiraman ng sasakyan. Tapos dalawang magkasunod na Monday, hindi kami naka-attend ng Boy Scout ni AJ. Tapos meron pa activity yung Scouts ng Saturday, hindi pa rin ako naka-attend. Iba pala yun, no? Pagka hindi ka makapunta dahil wala kang magamit. Iba yung feeling na ganun, nakakainis. So, nag-message sa akin yung scout master. No? Sabi ko, I don't have a car. We have a car trouble. Parang, alam niyo yung feeling na parang wala kang magawa. Wala kang magawa. Hindi naman kami pwede mag-commute dito. Yung pinagkaiba sa Pilipinas, pwede ka mag-commute dito. Walang commute para pumunta dun sa scouting event. So, parang useless ka, parang gano'n. Yan yung feeling. Tapos meron alam niyo, tinasabi nilang feeling of impending doom. O parang magugunaw na yung mundo. Ganun yung mararamdaman mo, no?
Nahihirapan ka talaga. Ewan ko, siguro yung iba, mahirapan pa huminga. No, pero talagang, parang nasasakal. Parang ganun. Basta, ito na yung mga descriptions na, na naranasan ko. Basta, maraming bumabagabag talaga sa akin nung time na yon, no? Kung tutuusin, sabi ng misis ko, tinext ko siya, nasa trabaho siya eh. Sabi ko, depress ako, ganyan. Kasi, kami ko, baka nasira aking kotse, ganyan. Sabi niya, dali mo na lang kay Manong. Doon daw sa Meksikano. Tapos, anong nangyari, ayaw ng anak ko na i-share ko to eh. Pero, yung biyernes nga yun na hindi ako makatulog. Tapos nung nakatulog ako, aga ako nagising, bago mag 5 gising na ako. Hindi na ako makatulog nun eh. Sabi ko, teka, bakit si JM hindi pa gumigising? Ginising ko siya, yung pala tinanghali siya ng gising. Malilate siya sa trabaho niya, sa fire department. So ginising ko siya. Tapos, may nakalimutan siyang gear, no? Nakaalis na siya, mga 5:30. Nakaalis na siya. Naka-receive ako ng tawag sa telepono ko. Sabi niya, Dad, I forgot my gear. Daling ko daw. Mag-meet daw kami sa Shipless Donuts. So, ginamit ko yung expedition ng misis. Ginamit ko yung expedition. Tapos dala ko yung gear niya, drive ako. Kaagahan, pag mga ganong umaga, daming pumapasok sa trabaho. So, parang nangyari, nawala yung depression ko kasi nakapokus ako na kailangan ko matulungan yung anak ko eh. Para hindi siya masibak sa trabaho niya. So, drive ako. Tapos, ayun nga, tapos kailangan kong bumalik. Kasi gagamitin ni Mrs. yung sasakyan. Papasok naman siya ng 8 o'clock. So, nakabalik ako rito 7:40 ng umaga. Tapos, alam niyo, yung ganon, mga bagay na sabi ko, nga pala, kung mahimbing naman ang tulog ko, bakit hindi na nakapasok yung anak ko? Baka nasibak sa trabaho. So, may positive pa rin talaga eh. If you think about it, meron talagang positive eh, na tama na na-depress ako, hindi ako makatulog, aga ako gumising. Pero kung hindi naman ako gising ng time na yun, walang gigising sa anak ko. So, yun nga nangyari, binabalikan ko yun. Tapos, may napanood pa nga akong video, shinare ko din kanina. Past few weeks, nagbabrowse lang ako sa YouTube. No? May napanood ako na yung biyahe niya, ang tagal-tagal, from New York to California, 14 hours. Kaya na-curious siya eh. Ang dami daw dinaanan. Tapos sabi niya doon, yung mga inconvenient experiences daw make the best stories. Mas maganda ikwento pagka yung mga ganyan, mga inconveniences. Tama rin naman, no? Kaya wag ka dapat magalit o ma-down pag may mga nangyayaring hindi maganda. Kasi magandang kwento daw yon. Okay. So, mga ganun, nakakita ko ng mga clues, no? Feeling ko clues yun na pinapadala sa akin ni Lord. And then lastly, nakanood ako ng video, yun nga yung pinapanood ko sa Canada, yan. Alvin and hindi nyo makita eh. Basta yan, Alvin and Emma. So yung babae sa Canada, nag-resign na pala sa trabaho kasi meron pala siyang anxiety and depression. Tapos siya, nagpapa-psychiatrist, psychologist siya, umiinom siya ng gamot, mga lorazepam, mga ganun, no? Antipsychotic, antidepressants, mga ganun. Ako hindi ako umiinom ng ganun eh. Kasi ayoko, no? Hindi, by the way, lilinawin ko ulit, hindi ako na-diagnose ng depression. Pero I know may depression ako. Anxiety and depression. Kasi nurse naman ako, tapos misis ko nurse din. Kahit pa paano may idea. So nung 2018, nung nagkaroon ako ng heart problem, nilagyan ng stent puso ko, na-depress talaga ako noon. Nung tinanong ako ng cardiologist, sabi niya, what's wrong? Sabi ko, I think I have a depression. Sabi niya, it's normal for people that is undergoing life-changing events na magkaroon ng depression. Normal lang daw yon. Yan nga, basta inoperahan ka, kasi feeling ko noon,
hindi ko na magagawa yung mga gusto ko, wala na ako silbi, ganun. Kasi may sakit ako sa puso, maglalaylo na ako, ganyan. Normal lang daw yun na ma-depress. Tapos yun nga, meron din sa mga babae, postpartum depression after mga anak. So, tinanong ako nung cardiologist ko. Cardiologist, hindi psychologist. Sabi niya, oh, do you want me to prescribe you antidepressant? Ganyan. Sabi ko, no, ayoko. Kasi, ayoko maano sa record ko na, uy, si Jason, magkakaroon kasi ng stigma na, uy, naresetahan pala yan ng ganito, antidepressant, antipsychotic medication. Baka may topak yan. Ganyan, no? Tapos may stigma kasi, di ba? Na pag yung tao may depression, kala nyo may topak, ganyan. Pero minsan may pinagdadaanan tayo, di natin alam yun na pala yung depression kasi hindi accepted sa Filipino culture ang depression Ang tingin natin sa depression, arte lang yan, no? Arte lang yan o nababaliw. Pero it's normal na yan sa buhay ngayon, fast-paced lifestyle, normal na ma-depress from time to time Dahil ang dami natin mga disappointments, ang dami natin hindi na-achieve, ang dami natin hindi nabibili na gusto natin, di ba? Nade-depress tayo minsan. Or yung akala mo at this age, dapat ganito na na-achieve ko, hindi pa rin. Di ba? Maraming reason kung bakit nade-depress ang isang tao, no? Ang isa lang sa na-realize ko sa edad kong to, na hindi matatapos yan. Hanggat nabubuhay tayo, meron talagang may mga disappointments. Ang di ko makalimutan guys, meron akong pasyente dati sa dialysis, si Mr. Barrientes. Sabi niya, sinabi ko yung apelyido, pero patay na kasi yun Sabi niya, isa daw sa na-realize niya, yung kasabihan, always leave a room for disappointment. Dapat, tama naman, no? In a way, always leave a room for disappointment. Tama rin. So, yun nga. Yun yung background. Sabi nung cardiologist, kung ayaw mo resetahan kita, if you don't want me to prescribe, you have to get through that depression naturally. Ano yung natural? Para ma-overcome mo yung depression. Yun nga, manood ka daw ng mga nakakatawang movies, mga comedy. Tapos, kailangan mong kumilos. Sa, pinaka-importante siguro yung mga pag-sharing ka, kailangan ikwento mo, ilabas mo. The more na kinimkim mo, lalo yan puputok. Tapos karaniwan sa mga lalaki, lalo na sa Pilipinas, no? Sinasarili natin yung problema natin. Ang gagawin, iinom. Tapos kinabukasan patay, inatake na sa puso. Kasi, naapektuhan yung natin. Alam niyo ba yung mental health? Naapektuhan yung organs natin, lalo na yung heart. Pagka masama loob mo, uminom ka, inabukasan, yung iba, inatake na, stroke na. No, so yun daw, you have to get through it naturally. Yan nga, no. Magbisi-bisihan ka, ka ng hobby, maglinis ka. Yun nga ako, nag-aano ko ng mga kotse, no? Naglilinis, pero yung iba may fear pa, no. Sabi, "Oy, meron ka palang depression." Ba't ang dami mong baril? Delikado yan, ganyan. Hindi rin totoo yun It's not true. Ilang beses na ako nagkaroon ng episode ng depression. Never pumasok sa isip ko na ingatan ko yung words ko kasi may pinagbabawal na words si YouTube Mag self-delete. No? Kasi unang-una, Katoliko ako. Hindi ko kinukonsider yung sarili ko na religious, no? Pero alam ko na kasalanan pag nag-self-delete ka. Hindi ka mapupunta sa langit, hindi ka mapupunta sa impyerno. Nasa purgatory ka or sa limbo ka. And ayaw natin yon, no? Hindi yun yung pinalaki tayo na paniniwala na mapunta ka doon. So, cross na yon. Hindi pumapasok sa isip ko yon. And hindi rin pumapasok sa isip ko na manakit na ibang tao dahil depressed ako. Hindi, pag depressed ka, wala kang pakialam sa ibang tao. Hindi depression yon. Actually, pag depressed ka nga, mas ayaw mong kumilos Gusto mo nakahiga ka lang. Gusto mo nagmumuni-muni ka lang. Ganun ang depression. And sabi nga nila, no, an idle mind is the workshop of the devil. Pag wala kang ginagawa, lalong kung ano-ano papasok sa isip mo, lalo kang madedepress, lalo kang magsi-self-pity, maawa ka sarili mo. Kaya nga, nagpapaka-busy ako nung last time. Kaya hindi rin ako nag-vlog ng usually mga in-upload ko yung mga previous na travel ko. So sana panoorin nyo and don't skip the ads para to support the channel.
So, ngayon, 2 weeks. Ngayon, pero parang okay na ako. Sabi ko nung napanood ko yung video ni Emma, yung sa Alvin and Emma vlog, na nag-share siya. Sabi ko, I think it's a sign na mag-share ako. Isa kasi sa kinukonsider ko, pag nag-share ako, yung mga basher ko, yung mga hater ko, gagamitin nila yan against me. Pero siguro sabi ko, it's a sign na nung nadaanan ko yung video nun, na nag-share siya, no? Kahit gamitin sa akin ng mga basher ko, siguro may matutulungan din ako isa o dalawa, malaking bagay na para sa akin yun. Parang success na yun. No, may matulungan akong kababayan natin na madaanan tong video na to, no? Na kailangan lampasan mo lang yan, problema. Hindi yan habang buhay. And then, dapat ma-accept na natin na habang nabubuhay tayo, meron talagang darating na problema. It just so happen, yung nangyari sa akin na problema sa kotse, kahit napakababaw nun, kasi meron akong talagang history na rin ng anxiety and depression eh. Parang nag-kick in lang. Na-trigger lang. Parang na-trigger lang siya. Ganon. Kaya noong time na yan, wala akong time makipag-usap, wala akong time makipag-chat, wala akong time makipag-connect sa mga kakilala ko. Mga ganon. Gusto ko lang humiga, tapos manood lang ng YouTube. Anyway, so, ayun nga, no, sabi ko, I think it's a sign, no? Kung may makapanood dito na meron ding similar problem, baka akala nyo, wala lang, yung pinagdadaanan niya, wala yan. Importante ang mental health. From time to time, kailangan i-check mo yung sarili mo. Parang kotse, di ba? From time to time, may PMS. Yung mental health, kailangan i-check mo rin. Kasi minsan nagmamanifest eh. Kaya sabi sa akin ng mga anak ko, tsaka ng asawa ko dati, palagi daw ako madaling magalit, bugnutin. Kasi tinatago ko dati sa kanila eh. Hindi naman nila alam eh. Ang hirap kaya mag-share sa sa kakilala. Uy, may depression ako. Mahirap. No, kaya ako nakapag-share ako dito sa internet kasi malayo kayo. No. Pero ako, I open myself kung merong may mga similar people na may pinagdadaanan ng katulad ko. Yeah, pwede kayo maipag-chat sa akin sa Facebook. No, share niyo lang. Kasi I think isa yan sa mga the best na paraan eh, yung kailangan ilabas mo eh. Mali yung kikim-kimin, tapos magiinom ka, maglalasing ka, nako, atake sa puso ang kinalabasan yan. Tapos, yung sinabi ko rin kanina, isa siguro kaya nalalampasan ko to, kahit umaatake siya from time to time. Pero napapansin ko, nalilesen naman eh. Hindi na katulad nung dati. Siguro yung faith ko, yung paniniwala ko sa Diyos, sa Panginoon. Hindi ko kinukonsider sarili ko na religious person, pero dahil nga naniniwala ako na dapat gumawa pa rin na mabuti, umiwas sa kasalanan. And kasalanan nga yung pag-self-delete. No? Tapos syempre yung pagmamahal ko sa anak ko, yan, asawa at anak ko, lalo na yung anak ko kasi maliit pa yan eh. Kailangan pa ako. Kaya may imagine ko yung mga tao na mag-isa lang, diba? Walang support. Ayun talaga. Kaya pala mababalitaan nyo, oy, nag-self-delete kasi wala siyang mapagsabihan ng problema niya. 'Di ba? So I think yun yung yun yung mga bagay na tumulong sa akin, yung paniniwala ko, faith in God. Pangalawa, yung pagmamahal ko sa pamilya ko, no? And pangatlo, meron pa bilang may nawala sa isip ko, no? Pero yun yung mga importanteng bagay. Yung pangatlo pala, yung pag-share, katulad nito yung pag-vlog ko. Yung tatlong bagay na yun, makakatulong yun sa inyo. Yung may pag-usap lang kayo. Wag nyong i-shut down yung sarili nyo na sa ibang tao. Minsan, na-experience na ba yun? Nagre-reflect na sa itsura mo na may problema ka, tapos may magtatanong, oy, okay ka lang ba? Anong automatic na sagot natin? Okay lang ako. Ganun pa rin ako dati eh. Diba? Kasi mahirap naman magsabi, kasi ganito yan. Kukwento ko ang hirap eh. Ang hirap, parang awkward. Tsaka lalo-lalo na pag may kilala ka, na hindi mo alam, kaibigan mo ngayon, bukas, kaaway mo na. Baka mamaya gamitin niya sa'yo yung nalalaman niya sa'yo na personal. Diba? Kaya sabi ko, mas maganda pa nga mag-share doon sa hindi mo kilala eh, yung mga nasa malayong lugar, kasi hindi ka nila i-judge. Tsaka hindi mo sila masasalubong sa daan. Natitignan ka ng tingin na mapanghusga. Yun ang iniiwasan. Pero
Yan, ini-encourage ko sa inyo guys, no? Pagka meron kayong similar na pinagdadaanan katulad ko, na from time to time talaga, bigla na lang nagkikick in yung anxiety, depression eh. Mga maliliit na bagay, natitrigger. Minsan may nabanggit lang na word, matitrigger ka. Yun nga, yung tatlong bagay na yun. Faith in God, love for family, tapos yung communication with others. Yun ang sasuggest ko. No? And syempre, kailangan busy-busyhan ka. Do stuff. Maghanap ka ng hobby or balikan mo yung hobby mo. Maglinis ka ng bahay. Magtupi ka ng mga damit. Daming pwedeng gawin. 'Di ba? Maglinis ka ng mga laruan mo. Mga ganun. Basta dapat may ginagawa ka, yun ang punto. Manood ka ng mga comedy. Mga nakakatawa. Kahit hindi ka natatawa, manood ka lang. Nakakatulong yun eh. Ganun ginawa ko noon. Time na down ako, nanood ako ng mga comedy. Agayal na ako. Hindi ako natatawa pero you need to do it. 'Di ba? Kailangan mo malampasan eh. Kasi sabi nga nung English teacher ko nung grade 3 ako, no, nobody promised you a rose garden. Walang nangako sa'yo na ang buhay magiging madali from here on. Wala. Every now and then may susulpot na problema. Hindi natin makontrol eh. No? Ang nakakaya lang natin kontrolin yung paano tayo magre-react sa problema. Pero yung problema hindi natin makakontrol. Kahit akala mo perfect na yung buhay mo, may pera ka, may sakyan ka, may bahay ka, mabibili mo. Tapos bigla na lang may ibang problema na darating. Boom! Doon na challenge minsan yung yung mental health mo eh. Yung yung gaano katibay yung mo, yung loob mo. Doon na challenge. Otherwise, sabi nila kung pera lang talaga, sana wala tayong nababalitaan na mga milyonaryo nagsusuicide, mga artista nagsusuicide, may pera na yon, sikat pa, namamatay pa rin, nagsi-self-delete pa rin, makulog. So, yun nga check your mental health. Huwag nyo yan, kung ang katawan nyo, ini-exercise nyo from time to time, yung mental health, bigyan nyo rin ng pansin. Ano ibig sabihin? Kayo, yun, self-awareness. Natanongin yung sarili nyo, bakit ganito? Ba't nalulungkot ako pag ganito? Bakit naiinis ako pag ganito? Ganyan. Ba't ako naapektuhan? Mga ganitong events. Wala naman akong control dyan. No? Kaya nakakatuwa. Kasi di ba sabi ko niya, na-trigger nung nasira yung Ford Explorer. Tapos nung nagdasal ako, actually nagdadasal ako from time to time. Sabi ko, nandun ako, puro ako grasa. Sabi ko, I need your help, Father. Sabi ko gano'n, I need your help, Father. Ganyan. Basta, inakausap ko siya in my own thoughts. Tapos sabi ng misis ko, siguro, nung tinext ko yung misis ko, sabi ko, nade-depress ako. Ganyan. Sabi niya, dali mo kay Manong. Tapos nung dinala ko kay Manong, sa Meksikano, nagulat ako, siningil lang sa akin ni Manong $200. Mura lang. Mura na yun kasi grabe yung engine work na Sabi ko, pag looking back, na-depress ako dahil sa ganyan. Sa ganyang halaga. No? Pero mahirap talaga pagka may anxiety and depression. Mga maliliit na bagay matitrigger. Kaya sabi ko, kung meron kayo similar na pinagdadaanan, hopefully malampasan nyo yan. Binigyan ko kayo ng tip. And I'm always open para pag-usapan yung mga ganyan. Kahit gaano kaliit na bagay. No? Basta seryoso kayo na malampasan nyo. Dapat malampasan natin yan sabay-sabay. And dun sa mga haters ko, mga bashers ko, wala akong magagawa eh. Wala nang magagawa rin sa inyo. Lahat ng gawin ko hindi magugustuhan. Pero hindi ako naapektuhan guys, kahit ano sabihin nyo. Sawa na ako. I'm at this point na andito lang kayo eh. Wala okay lang. You cannot hurt me anymore. Lalo na yung mga comments lang. Wala yan. Around 60,000 subscribers na ba ako? Isa ka lang sa 60,000, di ba? Ang dami kong sinasagot din minsan. Pero mas marami yung nagpapasalamat or naaaliw. Kung wala man lang kayo natututunan sa mga videos ko, at least maaliw kayo, di ba? At least maaliw kayo. Pampaalis ng lumbay or boredom.
Anyway, mahaba na tong video na to, no? So, hopefully, makatulong ako doon sa mga taong may similar na pinagdadaanan. And doon sa mga wala naman, support yung mga kakilala nyo na sa tingin nyo may ganitong pinagdadaanan. Kasi hindi biro to. Delikado tong mga ganitong issue pag hindi na-handle ng tama. So, that's it guys. Sana nagustuhan nyo. Please click like and subscribe. Share nyo sa mga kakilala nyo yung video na to para may matulungan din tayo iba. And see you next time. Bye.